ang ito'y aming dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Purihin ang Panginoon. Amen. Para tayong nasa umbrella. Amen. Buksan natin ang ating mga Biblia. Tunghayan natin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ang kabanata ay 16, ang talatay 21 hanggang 27. Mateo chapter 16 verse 21 hanggang 27. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoon Yesu Cristo. Napakabuti ng Diyos, Amen. Hindi niya tayo pinababayaan sa araw-araw ng ating buhay. Nakakauwala tayo sa presensya ng Panginoon, pinagpala po. Purihin ang Panginoon, talaga namang pinagpala ng tayo ng Diyos. Amen. Talagang napakasarap sumiyo, no? Para sa Kanya. Ang pinakamahalaga sa buhay ng tao ay maglingkod, kumilala, at sumunod sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Yun yung katotohanan. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay pinamagatan ko po itong ang daan ng Mesiyas at ang halaga ng pagsunod. The way of the Messiah and the value of obedience. Dito makikita natin yung unang paghahayag ng Panginoon sa kanyang pagdurusa. Sa Ebanghelyo po, sa Biblia, dito natin masisilip, makikita at mauunawaan sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo kung papaano daranasin ni Kristo bilang tagapagligtas, bilang Mesiyas, na siya pala'y magdurusa. At dito rin natin makikita ang susing paraan ng pagiging alagad. Papaano maging alagad? Ano ang susi o paraan ng pagiging alagad? Makikita natin dito. Matapos pong aminin ni Pedro na si Jesus ang Mesiyas, sino ba ako sa kanila? Ang sabi po kasi ng iba, kayo daw po si Juan Bautista, at may nagsabi kang kayo daw po si Elias o si Jeremias o isa sa mga nabuhay sa mga propeta. Sabi ng Panginoon, kayo, sino naman ako? Aba, napakalakas ng loob na sumagot si Pedro. Kayo po ang anak ng Diyos na buhay. Amen. O ibig sabihin noon, Mesiyas. Ang sabi ng Panginoon, Pedro, anak ni Jonas, tandaan mo, walang ibang nagturo nito sa iyo, kundi ang aking amang nasa langit. Sino nga ba magpapakilala sa Diyos tungkol sa kanyang sarili? Hindi ang Diyos din. Diyos din sa pamamagitan ng pagtugon ng isang taong maglingkod sa Diyos at hayaan niyang ang Diyos ang magmuna sa kanya at magturo ng katotohanan. Amen. Yun. Nang matapos aminin ni Pedro na si Jesus ang Mesiyas, nagsimula na isang mahalagang yugto ng ministeryo ng Panginoong Hesus Kristo. Ang bahagi pong ito ay nagpapakita ng pagbabago mula po sa pagpapakilala bilang tagapagligtas. Ipinapaliwanag niya ngayon ang plano ng Diyos na ang Mesiyas ay kailangang magdusa, mamatay, at muling mabuhay. Nagsimula yan nung nahayag na ngayon si Kristo. Siya na yung Mesiyas. Ito na yung pagpapasimula na inamin niya ito sa kanyang mga alagad,
na kinakailangan ng anak ng tao dalhin sa Jerusalem, matindi yung kanyang mararanasan doon. Pagpapakasakit at pagkamatay. Yun po yung simula ng mahayag si Jesucristo bilang isang Mesiyas. Now, tingnan po ninyo, hinimok din po ng Panginoon yung kanyang mga tagasunod na tanggapin. Hinihimok ni Jesucristo ang kanyang mga alagad na tanggapin ang kalooban ng Diyos. Hindi po yung pananaw natin. Hindi tinuro ng Panginoong Jesucristo na tanggapin natin yung ating pananaw. Tanggapin natin yung ating opinion, puro-puro palapalagay at kung ano yung alam mo, yan ang tanggapin mo. Hindi. Itinuturo ng Panginoon ang tatanggapin natin ay kalooban ng Diyos. Kaya magandang gamitin din natin sa mga salita natin. Yung salitang, sige, kung kalooban ng Diyos, di sige pupunta ako dyan. Sige, kung kalooban ng Diyos, di dadalo ako dyan. Lagi nating isingit yung salitang kalooban ng Diyos. Kasi, ang makapagpapatakbo lamang ng buhay natin, once na isinabmit natin ang sarili natin sa Diyos bilang tagapaglingkod, hindi na talaga tayo ang gumagalaw. Kundi siya na. Bagamat tayo talagang may kakayahang gumalaw dahil tayo naman na nasa katawan. Pero once na ibinigay natin ang ating sarili sa Diyos, lagi natin pakatandaan, hindi nawa ang ating sarili ang masunod, kundi ang kalooban ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Hindi ang pananaw ng tao o ipinapakita ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa Kanya. Hinati ko lamang po ito ng dalawa. Dalawa lamang po. Ang teksto ay may dalawang pangunahing bahagi bilang katawan ng Ebanghelyo ngayon. Ano to? Number 1, the revelation of Jesus and Peter's opposition, mga kapatid. Ang paghahayag ni Jesus at ang pagtutol ni Pedro sa verse 21 hanggang 23. Inihayag ni Jesus na kailangan niyang pumunta sa Jerusalem. Kasi po, alam ng lingkod niya na si Pedro na ang pupuntahan niyang Jerusalem ay lugar na pahihirapan siya. Puputyain siya at parurusahan ng mga matatanda ng bayan, ng mga pari, at ng mga eskriba. Siya'y papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Sinabi ito mismo ng Panginoon sa verse 21 hanggang 23. Ngunit, tumutol si Pedro. Anong sabi ni Pedro? Panginoon, huwag nawang itong mangyari sa iyo. Ang lakas ng loob na sabihin ito ni Pedro. Ngunit mahigpit na sumagot ang Panginoon, lumayo ka sa akin, Satanas! Hindi mo iniisip ang mga bagay ayon sa kalooban ng Diyos, kundi ng kalooban ng tao lamang ang iyong iniisip. Ipinapaalaala lang po sa atin ngayon, ang plano ng Diyos ay naiiba sa inaasahan ng tao. Kasi kung uunawain natin, bakit ganun? Maganda naman ang sinabi ni Pedro. Dahil yung sinabi ni Jesus, pupunta ako sa Jerusalem. Pahihirapan ako doon. Parurusahan ako doon. Hahapulan ako doon ng kamatayan.
Nung nalaman to ni Pedro, niyaya niya sa tabi si Jesus at sinabi niya, hindi po dapat mangyari ito sa inyong Panginoon. Pero sabi ni Jesus, nung matapos sabihin ito ni Pedro, ano ang sabi ni Jesus? Satanas, lumayas ka! Hadlang ka sa aking daraanan. Ang iniisip mo'y hindi sa kalooban ng Diyos. Para sa iyo lamang na pagiging tao, sa iyong katwiran, sa iyong sariling pananaw lamang ang iyong sinasabi. Kaya po sinabi ni Jesus na Satanas, hindi po Satanas si Pedro. Pero kung ating uunawain, si Jesus po kasi, sabi nga po sa Ebanghelyo natin, dito natin narinig, nalaman, nakita, ang kauna-unahang pagpapahayag ni Jesus tungkol sa kanyang pagdurusa. At kung ano nga ba ang tunay na kahulugan at susi para maging lingkod. Dahil hindi ang kalooban natin ang masunod, kundi ang kalooban ni Yahweh El Shaddai. Kaya nga, nung minsan na naglalakad po si Heso Kristo sa baybayin ng lawa ng Galilea, napakarami ang sumusunod sa Kanya, naglalakad. Nasa likuran niya, ang dami nila. Pero ano sabi ng Panginoon? Ano ang Kanyang ginawa? Tumigil siya sumandali at pumarap siya sa mga taong nasa Kanyang likuran na sumusunod araw-araw. Ano ang sabi ng Panginoon? Kung ibig niyo mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Purihin ang Panginoon. Kung uunawain po ninyo, hindi makasusunod sa Panginoon, sino man ang nagpapahalaga sa kanyang sarili. Mahirap yun kasi may kanya-kanya tayong mga gusto eh. Mayroon tayo kanya-kanyang mga kuro-kuro, mga palapalagay, may kanya-kanyang opinyon, may kanya-kanyang mga ipinagtatanggol. Hindi naman ang karapatan ng Diyos, hindi naman ang kapakanan ng kalooban ng Diyos, kundi ng ating mga kanya-kanyang sarili. Kaya mas minabuti na pinapakita ng Panginoon ang katotohanan na ang paglilingkod sa simbahan, ang paglilingkod sa ministry ni El Shaddai, ang katumbas nito ay ang paglimot sa mga bagay ukol sa ating sarili. Pag sinabi kong pagkalimot, meron ka sanang katwiran, huwag mo na lang sabihin. Sumunod ka na lang. Amen? Dahil ang tunay na paglilingkod sa Diyos ay paglilingkod sa pamunuan ng simbahan at pamunuan ng mga nakatataas sa ministry ni Yahweh El Shaddai. Yun po yung number 1. The revelation of Jesus and Peter's opposition. Pinahayag ni Jesus, mga kapatid, ang katotohanan at ang pagtutol ni Pedro. Pangalawa, the condition and value of discipleship. Ang kondisyon
at halaga ng pagiging alagad. Ito na, sa verse 24 hanggang 27. Ang gustong sumunod ay dapat tanggihan ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod kay Jesus. Alam niyo po, kung pinag-uusapan ng prinsipyo, sabihin niyo po, prinsipyo. Pakiulit. Ang nagnanais magligtas ng buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng buhay para kay Kristo, ang siyang makasusumpong niyon. Ang tunay po na naghahangad na magkaroon talaga ng buhay sa kabila. Magkaroon ng buhay na walang hanggan at ito naman talaga ang dapat nating isiksik sa utak natin na tayong mga nabubuhay ngayon ay mamamatay din. Subalit, kung papaano si Kristo ay namatay at muling nabuhay, ganun din ang mangyayari sa lahat ng nananalig sa Kanya. Mamamatay din, ngunit muling mabubuhay. Para saan? Para saan ang buhay? Eh di buhay na walang hanggan. Mangyayari na ngayon, ang gusto ng Diyos na nabigo siya kay Eva at Adan, na pasisimulaan ni Eva at Adan ang pamumuhay at magpapalaganap ng ugali ng Diyos. Hindi nangyari dahil nagkasala ang tao. Ngayon, sa pamamagitan ngayon ni Kristo, nagkasala man tayo ng paulit-ulit, pero nagsisi naman tayo, naglingkod tayo, hindi na natin pinaiiral ang sarili natin, basta sumunod na lang tayo sa Diyos. Ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga ang tanong ano nga ba pakinabang ng tao kung makampanya ang buong mundo? Ngunit, masasawi naman ang kanyang kaluluwa. Kaya dapat praktisado na tayo. Kung ang bahay na yan ay hindi naman para sa iyo, huwag mo na lang angkinin. Kung sa kapatid mo yan, ay ibigay mo na lang. Kaysa naman sa makamtan mo yan, pupunta ka naman sa impyerno. Aanin naman natin na magkaroon tayo ng magandang sasakyan. Kung punong-puno ka naman ng utang. Amen? Ano yung ganda na magkaroon ng maraming sasakyan? Ano yung ganda ng makapunta tayo ng iba't ibang lugar? At makakain tayo ng pinipicturan mo pag nilalagay mo sa Facebook? Kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa. Kaya nga ang matalino, ang pinaghahandaan, hindi yung magpapalaki at magpapaganda ng bahay, hindi bili ng sasakyan, hindi ko naman sinasabing masama yan. Pero yung tunay na pinagkakaabalahan ng taong matalino ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos dahil ang katumbas nito'y buhay na walang hanggan. Purihin ang Panginoon.